Labag man sa kalooban, natagpuan ni Myla ang kanyang sarili na tumatanggap ng pansamantalang trabaho bilang kasambahay ni Andrew. Irresistible kasi ang sahod na ini-offer ng old classmate niyang si Claire. Kaya pikit mata niyang ginawa ang pagbabantay sa boyfriend nito. Ang primary reason kaya nilagay siya ng babae sa posisyong iyon habang nasa ibang bansa ito. Hindi nagtagal at na-realize niyang Claire need not have worry about other woman dahil siya mismo ay nai-love na sa boyfriend nito at si Andrew pa mismo ang nagbibigay sa kanya ng motibo. Congrats sis! Ate, congratulations! Summa cum laude ka pa! Pangiti-ngiti lamang si Myla sa mga kapatid habang sakay sila ng taxi pauwi sa kanilang bahay. Pagkatapos ng 6 na buwan simula nang maaksidente ang kanilang mga magulang, ngayon pa lamang siya ulit nakaramdam ng kaayusan sa buhay nila. Tinignan niya sina Roel at Susan. Kapwa nag-aaral pa ang mga ito. Si Roel ay 3rd year na sa kursong Civil Engineering. Samantalang 1st year si Susan sa kursong Hotel and Restaurant Management. Parehong pinalad ang dalawa na makapasok din sa UP kung saan siya nakapagtapos ng Commerce Major in Accounting. Simple lamang ang buhay nila noong nabubuhay pa ang kanilang mga magulang. Umaasa lamang sila sa kita ng mga ito. Maliban sa lupang namana ng ama mula sa lolo nila, wala na silang ibang yaman. Gayunman walang katumbas ang pagmamahal at kalingang ibinigay ng mga ito sa kanila. Sa pinakamadilim na bahagi ng buhay nilang magkakapatid, si Myla ang nagsilbing poste sa kanila. Pinilit niyang magpakatatag para sa lahat. Ngayon, nadarama na niyang muli ang dating gaan ng dibdib at alam niyang kahit na ano pa ang dumating sa kanila, maalalagpasan nila yon. Anong plano mo ngayon ate? Tanong ni Susan. Pinag-iisipan ko pa. Pwede na ako magtrabaho pero kailangan ko pa rin kumuha ng review para sa board exams. Tugon niya. Pero may plano na ako. Gusto kong harapin ang tindahan natin. Sa tingin ko kasi malaki ang potensyal noon na lumago. Susubukan kong palakihin at patakbuhin niya ng kahit ni 1 taon. Kapag lumago, edi masaya. Kapag hindi, saka na ako maghahanap ng trabaho. Marami pa namang oportunidad at bata pa ako. Nagkibit-balikat siya nang sabay na mamatay ang kanilang mga magulang sa isang aksidente na kapag-iwan ng benepisyong mga ito mula sa gobyerno. Maliban pa roon, nakatanggap sila ng malaki-laking halaga mula sa insurance na kinuha ng ama noong binata pa ito. Yun ang ginamit ni Myla sa pagtustos sa pag-aaral nilang 3. Bukod doon, pinatayuan niya ang 2 paupahang kwarto ang likod bahay nila. Ang kita roon ang ginagamit niya sa araw-araw na gastos nila. Naputol ang pagmumuni-muni ng dalaga nang kalabitin siya ng kapatid. Ibig mo sabihin ate, araw-araw ay nasa bahay ka na? Pagsasawaan ko ng mukha mo? Ganun na nga Ruel. Sa ayaw at sa gusto mo, lagi mo na akong makikita mula ngayon, natatawang sagot niya. Hindi ako magsasummer ngayon ate, singit ni Susan. Parang sa mga nangyari sa atin, gusto ko munang magpahinga ng ilang buwan sa pag-aaral. Tutulungan na lang kita sa tindahan. Isa pa, malaki ang kinikita ko sa pagbebenta ng mga prutas sa harap ng tindahan natin eh. Ako rin ate, sabad ni Roel. Baka pwedeng magpahinga na muna ako. Gusto ko nga sanang sumama sa classmates ko. May youth training program sila at pwede akong kumuha ng summer job sa isa sa malalaking kumpanya dito. On the job training pero may sweldo ako. Yun ay kung papayag ka. Sige, ang sa akin lang huwag niyong pabayaan ang mga pag-aaral niyo. Yan lang ang maaari kong itulong sa inyo galing kina inay at itay. At saka, itreat mo naman kami ni Kuya Roel sa medyo maayos na restaurant, ate. Aba, hindi araw-araw nakakakuha ka ng mataas na honor sa pinakamagaling na eskwelahan. Natawa siya sa kapatid. Bobolahin mo pa ako. Sige, total malapit na tayo sa tandang Sora. Binalingan niya ang taxi driver. Mamang driver, ipara niyo nga kami dyan sa racks. Sabi nila masarap daw ang ribs dyan. Hinarap niya ulit ang mga kapatid. Ngayon lang ito ha, baka mawili kayo. Saka na tayo lumabas palagi kapag kumikita na ako. Ang ibig mo bang sabihin, yung pagpapalaki ko lang ng tindahan, 30,000 na kagad ang gastos? Mike, hindi low-cost housing ang pinapagawa ko sa'yo. Renovations lang. Exaggerated na sabi ni Myla. Naman ka rin, biro ng kausap niya. Alam mo namang aayusin din ang loob at labas nitong tindahan mo. Pinagtagpi-tagping plywood lang ito ngayon. Tapos mga sobrang yero lang gawin ng kwarto doon sa likod ng bahay niyo. Mababa na nga ang sinabi kong halaga dahil halos wala na akong kikitain dyan. Tatakbo pa ulit yan ng mga 10 to 15,000. Pipintahan pa ito.
Mike naman, para kang hindi kaibigan yan eh. Napabuntong hininga na lang ang lalaki. Matagal nang magkaibigan sina Myla at Mike, lalo nang napagtibay ang pagkakaibigan nila nang makatuluyan ng lalaki ang best friend ni Myla na si Lourdes. O ano na bang napag-usapan niyo? Bungad ng asawa ni Mike. May dala itong tray ng pagkain para sa dalawa. Kanina pa kayo nag-uusap dyan. May pinupuntahan bang pag-uusap niyo? Paano naman kami magkakatapusan? Hanggang ngayon ayaw pumayag ni Myla sa presyo. Hoy Mike, kung hindi mo naman na kasi ako tinutubuan, edi sana tapos na tayo kanina pa. Ganti niya. Sige na naman no. Tumigil na nga kayong dalawa dyan. Baka mapaanak ako nang wala sa oras dahil sa inyo. Sabad ni Lourdes na 8 buwan ng buntis. Wala mang hugis ang katawan nito at namamaga ng ilong bakas ang kaligayahan sa mukha nito. Okay lang kami, Han. May pag-aalala sa tinig na tanong ni Mike. I love you, Des. Malambing na bulong nito sa kabiyak. Ikaw talaga. Hindi ka na nahiya kay Myla. Waring napahiyang sabi ng babae. Susmi, huwag niyo na nga akong pansinin. Natatawang saway niya. Mike, tapusin na natin to. Gabi na't alam kong gusto niyo na rin magpahingang mag-asawa. Kung talagang 30,000, sige na. Kung ito total ang lahat ng gastos kailangan ko namang 50,000 para maipaayos ang tindahan ko. Nailing siya. Hay naku, pero maghanda ka pa ng konting allowance, May. Mabuti na rin may palugit ka para hindi mabitin ang gawa kung sakaling kapusin man yung 50. Sabi nito, napailing siya. Alam mo, hindi ko akalain na gano'ng kalaki ang gagastusin sa pagpapaayos ng tindahan. Pag-iisipan ko muna kasi baka kapusin ako. Kung kakapusin ka, bakit hindi ka na lang muna humiram sa akin? Ako na lang munang gagastos. Tapos bayaran mo na lang kapag kumikita ka na. Oo nga, May. Medyo maluwag naman kami. Bakit hindi ka na lang muna humiram? Salo ni Lourdes. Sobra-sobra nang naitulong nyo. Hindi lang sa akin kundi pati sa mga kapatid ko. Kalabisan na yata kung uutangan ko pa kayo. Tanggi niya. Para ka namang iba pa sa amin. Huwag ka nang mahiya. Sabi ng pangalawang pamilya mo kung tutuusin. Sabi ni Lourdes. Sige na, nakakatuwa tayo no. Kayo pang namimilit. Nangingiti niyang sabi. Hayaan mo, pag-iisipan ko ng maigi. Hindi na ako mahihiya. Ayaw ko rin kasing umpisa ng negosyo ko na may utang. Pero kung ganun talaga, hayaan niyo at kayo nang unang-unang makakaalam ng desisyon namin tatlo. Pagtatapos niya. Sige, ganun na lang muna. Pasensya na kahit naabala ko kayo ng gusto. Tumayo na siya. Inihatid siya ng mag-asawa sa pintuan. Hindi makatulog si Myla ng gabing iyon. 60,000 lamang ang budget niya para sa tindahan. Kung 50,000 ang magagastos sa pag-aayos, 10,000 na lamang ang matitira sa kanya. Kung magagamit pa yon kung sakaling kapusin, ano pang ipapasok niyang paninda doon? Dapat siguro magtrabaho na muna ako, naisip niya. Kung makakapaghanap buhay siya, papaano naman ang tindahan? Malaki ang pag-asa nitong kumita ng malaki dahil malapit sila sa palengke. Baka pala ring umunlad yon at maging daan para makaipon siya ng gusto para makapagpatayo ng isang grocery store. Manghiram kaya ako kay Mike, pero nakakahiya saka gusto ko makapagsimula sa sarili ko. Hindi bale. Hahanap na lang ako ng ibang paraan, pa siya niya. Pagkatapos noon nakatulog na siya. Mainit na nga dagdag pa ng problema. Itong nasa isipan ni Myla habang tumatawid siya sa may kahabaan ng crossing. Nakalimutan ni Susan ang pitaka nito sa bahay bago umalis kaya napilitan siyang sumunod dito sa Pasig. Pinag-usapan na lamang nilang magkita sa tapat ng Jollibee sa EDSA Central. Ngayon nga'y patawid na si Myla kasamang problemang dinadala niya sa tindahan. Napakainit dahil kasagsagan ng sikat ng araw. Nakita naman siya kaagad ni Susan. Alam mo, kung hindi lang ako mabait, hindi ko to gagawin para sa'yo. Bungad niya sa kapatid habang inaabot ang pitaka rito. Napangiti na lang ito. Masyado ka kasing aborido eh. Mabuti na rin inihatid mo dahil hindi ka na halos lumalabas ng bahay. Baka pamasyal ka naman kahit napapaano. Sagot nito. Hindi siya nakasagot. Totoo ngang hindi na siya nakakalabas ng bahay. Pagka-graduate niya, masyado kasing mainit tinatamad niyang maglakwatsa. Sige, ate aalis na ako. Thank you ulit ha. Tumango lang siya. Total at nasa labas na rin lang, naisipan na niyang magpasyal sa mall. Tumawid na siya at pumasok sa loob ng Shangri-La Plaza. Dumaan siya sa bookstore at nag-umpisang tumingin ng mga librong non-fiction. Myla, napaangat ng ulo niya, nakasalubong niya ng tingin ng isang babaeng pamilyarang mukha sa kanya. Maganda ito, mahaba ang bagsak ng buhok na medyo kulay pula. Maputi at makinis to at nakaasul na contact lenses pa. Nakasuot ito ng pantalon at blusang halatang mamahalin. Balot na balot ito ng mga alahas. Ikaw si Myla, hindi ba? Nakangiting ulit nito.
Myla Concepcion de Guzman, tumango siya. Ako nga, kilala ba kita? May, you don't remember me? I'm Claire, Clarissa Napkil. Kabarkada mo noong high school. Hindi ba tatlo tayo? Ikaw, ako at si Lourdes Agno. Nakalimutan mo na ba ako? Come on, Claire, kunot nung tanong niya. Claire? Bulalas niya na makilala to. Kamusta ka na? Ang ganda-ganda mo na ngayon. Paano ka gumanda? Saan ka ba nagsuot? Hindi ba nag-migrate kayo sa Amerika ng pamilya mo? Nagbabakasyon ka ba dito? Tumawa ang babae. Hindi no, ang tagal ko nang nandito. Remember, umalis ako noong second year high school tayo. Hinatid niyo pa nga ako at nag-iyakan tayo sa airport. Bumalik ako after 5 years. Pinagpatuloy kong pag-aaral ko dito at ako na ngayon ang nag-aasikaso ng negosyo ng pamilya namin dito. Na-stroke ang daddy ko last year and since then, I've been running the company. Almost 3 years na rin ako dito. Patuloy nito. Hinahanap ko nga kayong dalawa ni Des at pinuntahan ko yung mga bahay niyo. Pero wala na kayo doon at wala namang makapagsabi kung nasan na kayo. Naging busy na ako kaya hindi ko na rin masyadong naasikasong pagpapahanap sa inyo. Pagtatapos nito, lumipat kami ng third year tayo. Pagbabalita niya, pinamana ng mga lola kay tatay yung bahay nila sa Novaliches. Kaya lumipat na kami doon. Sina Lourdes naman umuwi sa probinsya at anisikaso yung mga lupain nila doon. Pero may asawa na siya ngayon at magkapit-bahay na ulit kami. Ang daya-daya niyo naman, bulalas nito. Halika, kumain tayo at mag-usap. Tsak na marami tayong mapapagkwentuhan, yaya nito. Sige, pagpayag niya. Dinala siya nito sa Sukhothai. Kumain sila at masayang nagkwentuhan tungkol sa mga dating kaklase at pagkakakilala nila Lourdes at Mike. Di yata't kababata mo pa ang nasilo ni Lourdes, sabi ni Claire habang tumatawa. Masayang-masaya naman sila lalo na ngayon hinihintay ang pagdating ng panganay nila, sabi ni Myla. Susmi, anak, having a child is the last thing on my mind. Bakit naman siya nagbuntis agad? Tinago niyang inis sa reaksyon nito. Iba-iba naman tayo ng gusto sa buhay. Hayaan na natin siya kung saan siya maligaya. Ikaw, pulos ka pa rin ba pag-aaral? Nakatapos na ako. Marami rin akong balak pero panghihirapan ko pa. Mabuti ka pa nga, lahat ng gusto mo, abot kamay mo lang. Nagkibit balikat to. May, sasama ako sa'yo pa uwi. Gusto kong bisitahin si Des. Medyo may oras pa bago ako bumalik sa opisina. Tomorrow, busy na naman ako. I'm leaving for the States sa katapusan ng buwan and I have to do a lot of things bago ako lumipad. Akala ko ba ay dito ka na? Takang tanong niya. Dito nga, kaya lang I have to renew my green card at saka I feel like I need a break. Sa New York ang punta ko. Tuloy ako sa Paris at Italy afterwards. Magbabakasyon grande ako. Gaano ka ba katagal doon? 3 to 6 months. Uwi muna si Kuya Jim para humalili sa akin pero hindi siya magtatagal dahil inaasikaso din niyang business niya doon. Gusto ko rin sana magtagal ng 8 months pero sabi nito, sabay kibit balikat. Beggars can't be choosers. Matapos bayaran ng bill, umalis na sila at nagtungo kina Lourdes. Tulad ni Myla, hindi rin to halos nakilala ang dating kabarkada. Matagal na nagkwentuhan ng tatlo at ayaw pa sana umalis ni Claire kaya lang ay nag-beep ang assistant nito at pinapapunta ito sa opisina. Hindi na ako magtatagal, paalam nito. Bibisita ulit ako bago ako umalis. Des, sayang at hindi ko nakilala si Mike. Sa susunod, I'll invite the three of you to dinner. Despedida ko na yon. Nang nasa pintuan na, nilingon ito si Myla. Total, wala ka pang trabaho. I'd like to offer you a job. Hindi naman siya permanent pero it will be worth your while. I'll call you, okay? Probably tomorrow. At tumalikod na ito at humakbang patungo sa BMW. Nang malayo na ito'y saka lamang nagsalita si Lourdes. Ano kaya yung sinasabi niyang trabaho? Ewan ko, maikling sagot ni Myla. Para kasi hindi ako makapaniwala na aalokin ka niya ng trabaho. Alam naman natin na abot hanggang langit ang inggit niya sa'yo, hindi ba? Halos walang araw noon na hindi ka niya pinarurunggitan. Na mahirap lang kami? Oo nga nagtataka nga rin ako. Siguro nakalakhan niya na yon. 6 na taon na nakakalipas at saka ano pang ikakainggit niya sa akin? Nasa kanya ng lahat. Pera, career, beauty at sabi niya, engaged to be married na siya. Ano pa bang dapat niya ikainggit sa akin? Aba, di hamak naman mas maganda ka dun no? Mautak ka pa at career-wise or money-wise. Kung gugustuhin mo, kaya mo ring ambutin ng kung anumang meron siya. Siya nga itong asa lang sa magulang. Inis na sabi nito, natawa na lang siya. Bakit pa parang galit na galit ka kay Claire? Hindi naman, napansin ko lang na parang sinusukat ka niya kanina. At kung hindi ako nagkakamali,
kinaiinggitan ka pa rin niya. Kaya huwag ka masyadong maglalapit sa kanya, May. She's bad news. Oo na, sabi niya para tumigil na ito. Ayaw na niya itong patulan dahil hindi siya interesado sa kung anumang offer ni Claire. Jan, ano ba to? Bakit ang dami problema sa unit mo? Mainit ang ulo na tanong ni Andrew. Ilang beses na ba kayo nagde-delay sa deliveries niyo? Bakit wala pa kayong mga follow-up sa initial buyers natin sa Tandang Sora? Alam mo ba na malaki ang market natin sa banda doon? At saka, bakit pati collections natin? Hanggang ngayon ay wala pang pumapasok. Magsi-second week na ng buwan at wala pa rin ang mga bayad. Anong problema? Yan nga ang gusto kong i-discuss sa'yo, tugon ni John. Yung salesman natin doon si Ricky, 2 weeks nang hindi nagre-report. Awol na nga siya eh. Ang kaso nung nag-follow up kami sa mga tindahang sinusuplayan natin, nagbayad na raw sila kay Ricky 3 weeks ago at yung mga nireport niyang follow-up sa mga tindahan at groceries, forged lahat ng signatures doon. At sa mga deliveries, patuloy nito. Talagang madedelay dahil hindi ako nakapag-release ng mga goods dahil hindi ako sigurado na ako samantalang wala pang bayad na natatanggap sa mga previous supplies. Nag-check ako sa address ni Ricky. 2 weeks na rin daw hindi umuwi ang tao. Napasapo na lang sa noo si Andrew. Monday morning at gano'n na kaagad ang sumalubong sa kanya. Magsasalita na siya nang biglang tumunog ang intercom sa mesa. Mag-usap tayo ulit dyan. Top priority natin to. This is a big problem. Aniya bago pinindot ang intercom, sa gandang lalaki at sa murang edad, hindi iisiping si Andrew ang may-ari ng isang malaking distribution company ng mga delata at kung ano-ano pang produktong binibenta sa mga tindahan at grocery stores. 5'9" ang taas niya. Kayumanggi ang kulay, makapal ang mga kilay, matangos ang ilong at mapupulang labi na tama lang sa kanyang mukha. Matipuno ang pangangatawan niya na resulta na rin ng tamang pangangalaga sa sarili. Siya ay isa roon sa mga tinatawag na malakas ang appeal. Kung makakasalubong sa daan, siya ang tipong lilingunin at hahabulin ng tingin. Bukod sa mga panlabas na katangiang iyon, may likas siyang kabaitan, bagamat iilan lamang sa mga taong malapit sa kanya ang nakakaalam noon. Dahil na rin sa pinapatakbong negosyo, natuto siyang patigasin ng puso't pairalin ng isip. Sir, nag-aalang ang simula ng sekretarya sa intercom. Bakit, Tess? Sir, si Miss Napkil po, nasa line 4. Gusto daw po kayong makausap. Sabihin mo sa kanyang I'm busy. Kung gusto niya, mamaya na lang at marami pa akong inasikaso. Inis niyang tugon. Sir, kanina pa po siya tawag ng tawag. Kanina ko pa nga po dinedelay siya. Pero sabi ho niya, pupuntahan daw niya kayo ngayon kung hindi niyo siya kakausapin. O sige na nga, put her through. Inangat niya telepono. Hello, sweetheart. I've been trying to reach you for the past 2 hours. Inis na bungad ni Claire. Nag-beep ako. Tumawag ako sa cellphone mo. Pati na dyan sa office. Bakit ayaw mo akong kausapin? Nagkataong marami akong ginagawa. Unlike you, sarkastiko niya sagot. Busy ako, Claire. Anong gusto mong sabihin? Ikaw naman, parang ibang tao ako. Biglang paglalambing nito. May importante akong sasabihin sa'yo. Let's go out tonight. Mag-dinner tayo sa Melos and then let's drink somewhere. Is that okay with you? No, it's not. Hindi ako pwedeng lumabas. Merong problema dito sa opisina and I need to attend to it. Dito na siguro kami kakain ni John. And past midnight na siguro ako makakauwi. Andrew, this is very important. Pangungulit nito. Pagbigyan mo na ako. Remember, malapit na akong umalis. Baka mamiss mo ko. Napabuntong hininga siya. Okay. Pero mga 10 na tayo magkita. Busy talaga ako. That's fine with me. Magkita na lang tayo sa resto, okay? Sige. Bye, sweetheart. Pagkababa ng telepono, hindi malaman ni Andrew kung anong madarama. Nung una silang magkakilala ni Claire, inakala niyang ito ng perfect girl para sa kanya. Maikli lang ang panahon ng kanilang pagliligawan at bago pa niya nalaman, engaged na siya rito. Nang mangyari yon, sa kanya nakilala to ng lubusan at hindi niya nagustuhan ang ilan sa mga pag-uugali nito. Buong akala niya ay ang babae ang nagpapatakbo ng kumpanya ng pamilya nito. Laking gulat na lamang niya nang malamang wala itong nalalaman sa pasikot-sikot na negosyo at ang mga tauhan ng ama nito ang nagpapalakad ng kumpanya. Sa pangalan lamang ang posisyon nito. Nabati din niyang may bisyo ito tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak at wala itong sawa sa nightlife. Matapos ang kanilang engagement ay nagpilitong magsama na sila dahil pareho lang daw yun sa kasal. Hindi siya sumang-ayon dahil conservative siya at naniniwala pa rin sa kasal. Gayunman, alam niyang marami ng lalaki ang nagdaan sa buhay nito. Tanggap na niya yon.
Noon ay umaasa pa siyang baka kitaan ito ng pagbabago bago man lamang sila ikasal ngunit wala talaga. Ngayong aalis ito patungong Amerika, naisip niyang makakabuti yon upang mabigyan niya ng panahon ng sariling makapag-isip at makapagdesisyon kung saan dapat ilugar si Claire sa kanyang buhay. O kung may lugar ba talaga ito doon. Nakasimangot si Claire nang ibaba niyang telepono pagkatapos makausap ang kasintahan. Wala talagang kabuhay-buhay. Bulong niya sa sarili. Sa edad na 22, pakiramdam ng babae kailangang ma-experience at magawa na niya lahat ng maaring gawin bago mag-asawa. Kung tutuusin nga'y ayaw pa niyang magpakasal, lalong-lalo na sa katulad ni Andrew. Marunong din namang mag-gimmick ang lalaki kaya lamang kulang na kulang yon para sa kanya. Nang magkakilala sila, pinagtatawanan pa niya ito dahil kahit na nga may itsura, ay masyado tong formal at hindi marunong mag-enjoy. Naiintriga lamang siya rito at natya-challenge na kaya nito itong paamuin. At nagtagumpay siya. Nang niligawan siya, sinagot niya kaagad ito dahil alam niyang mayaman ito at ulila na. Masosolo niya ang yaman nito. Isa pa, yun ang kagustuhan ng kanyang ama kaya hindi na siya tumanggi pa. Ang turing niya kay Andrew ay isang malaking insurance na dapat ingatan at alagaan. Ayaw niya itong mawala, ngunit ayaw ring maging hadlang sa kanyang kaligayahan. Nitong huling mga buwan ay nadarama niyang parang ayaw na rin ito sa kanya, pero hindi nga lamang makapagdesisyon dahil masyado tong busy sa negosyo. Naisip tuloy niyang magbakasyon na muna sa Amerika upang maipagpatuloy ang mga bisyo doon. Sa ganon, hindi nito malalaman kung ano man ang mga ginagawa niya. Isa pa, may nakilala siyang isang Amerikanong DJ sa minsang pagpunta niya sa disco. Ito ang kinalolokohan niya at present at nais niya itong sundan sa New York. Kasi nungalingan lang ang paalam niyang dadaan pa siya sa ibang bansa. Guguluhin niya ang lahat ng panahon kasama si Stephen. Pero hindi niya iiwan si Andrew na walang bantay. Gusto niya habang wala siya ay may masasabi sa kanya kung anong ginagawa nito. At perfect si Myla para sa papel na yon. Napangiti siya ng maalalang dating kaklase. Halos wala pa rin itong pinagbago simula nung high school. Simple pa rin ito at mukhang walang kaalam-alam sa mundo, maliban sa mga nababasa nito sa libro. Tamang-tama ito para magbantay kay Andrew. Hindi itong tipo ng kanyang nobyo. Alam niya yon, napangisi si Claire sa naisip. Anong ibig mo sabihin na may kinuha kang assistant sa bahay para sa akin? Mainit na tanong ni Andrew habang pinipilit maging komportable sa sala ng townhouse ni Claire sa Green Hills. Alam mo ba nag-cancel ako ng importante kong meeting tapos sasabihin mo lang sa akin na kailangan ko ng assistant? At kailan ka ba nagkaroon ng interes sa pamamalakad ng bahay ko? Bakit mo kinansela ang dinner natin? Kung natuloy yun at pareho tayo nag-enjoy sa masarap na pagkain, siguro hindi magiging ganito ang dating nito sa'yo. Mataas ang boses na paninisid ng babae. Wala akong nakikitang difference sa pizza lang o Angus beef ng kinain natin. Hindi pa rin ako makapaniwalang ito lang sasabihin mo sa akin, nagtitimpi niyang sabi. Hindi ko kailangan ng assistant sa bahay ko. Masaya na ako sa katulong ko. Alam mong hindi na ako halos umuwi. Anong point para kumuha pa ako ng assistant sa bahay? Actually, hindi naman siya talaga magtatagal eh. Nandun lang siya habang wala ako dito. Siyempre, para alam ko na nasa mabuti kang kalagayan. Paglalambing nito. Gusto ko mapagkakatiwalaan ng taong nakatira sa bahay mo. Gusto mo kong pabantayan. Sarkastiko niyang tugon. At saan mo naman napulot tong assistant mo? Hindi ka rin siguro nahirapang hikayatin siya, no? Galit niyang tanong. Magkano naman ang ibabayad ko sa kanya? Pati bang mga ginagawa mo sa akin gagawin din niya? Hindi ko papatulan ng mga sinasabi mo, Andrew, kung may pagtatampo ng babae. Kakalimutan ko narinig ko yon at kung maniniwala kang pinababantayan lang kita, bahala ka. Basta ang gusto ko siyang assistant mo. Kung gusto mo siyang pagtrabahuhin sa bahay ng extra work sa office, fine with me. Kung gusto mo siyang dalhin sa office, much better. Pagkabalik ko, wala na rin siya. Pinalambot nitong mukha. Pagbigyan mo ko, sanayin mo ng sarili mo dahil kapag mag-asawa na tayo, ako ang gagawa ng mga desisyon sa loob ng bahay. Hindi umimik si Andrew. Tumayo siya tumupo sa wine bar. Pagbibigyan na niya ito para kahit ano pa ang maging desisyon niya, pagbalik nito wala itong masasabi. Sa ganong pagmumuni-muni nakaramdam siya ng yakap nito mula sa kanyang likod. Ikiniskis ni Claire ang katawan sa kanya habang pahalik-halik na bumubulong to sa tenga niya. I'm sorry kung hindi to importante sa'yo. Pero kung mahal mo talaga ako, pagbibigyan mo ko hindi ba? At naramdaman niyang mga kamay nitong bumaba sa kanyang puson. Para bigla siyang nahapo. Gusto na niyang umuwi at mahiga. Gusto na niyang makapagpahinga. Napabuntong hininga siya tumarap dito. Bahala ka na, Claire.
Sige, payag akong ikuha mo ko ng assistant. Pero sa araw ng balik mo, wala na ang amuyong mo sa bahay ko. Pagtitiisan ko na lang siya pero hindi ko pa alisin si Aling Mercedes. Mabuti na rin na nandun nakatulong dahil baka walang alam na trabaho na rekomenda mo. Maliban sa sumulat at mag-report sa'yo. Ngumiti ito. Thank you sweetheart, I love you. Napatango na lamang siya habang inaayos ang nagusot na damit.